I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo. Well, mga beswa. Alam nyo naman po si Senator Trillanes, dating Senator Trillanes. Isa rin po ito nakakatulong, no, sa pagbibigay ng hustisya sa mga ejeke. Alam nyo naman po yan. At dahil isa siya nagsampa ng kaso noong 2017 para makulong si Digong sa crime against humanity, sa war on drugs niya. Brutal, ika nga, no? So, itong araw na ito, August 21, 2025, nagsampa po siya ng kaso laban kay Senator Go at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Flander, tungkol po dito sa 7 billion na ni-reward ni Digong sa mag-amang Go nung panahon niya, even nung naging mayor siya. Aba mga kababayan, medyo labag sa batas po yan, no? Sabi nga dito mga beso, basahin po natin ang bahagya. Ayan, no? Sabi po ng TNT, Abanti, naghain si dating Senador Antonio Trillanes III ng mga kasong Flander at Graft laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sa Office of the Ombudsman nitong Martes. Agoy. Ayan na. Obvious na obvious yan mga bes. Eto na. Oras na po ng paniningil ng taong bayan. Ang laki nun. 7 billion kamo. Aba mga bes. Nakakamangha. Nakaka-shocking. Why? Kasi sabi ni dating Senator Trillanes, paanong masasabi ni Bongo na hindi niya kilala ang Diskaya sapagkat ang CLTG ay konektado sa isang kumpanya ng Diskaya. So dinideny. 'Di ba? Dinideny ni Go. Sinabi po ni Senator Go yan sa kanyang press conference, no? Na hindi niya daw kilala si Diskaya. Alam nyo yan dahil napapanood nyo, no? So, dahil dito mga bes, nung last mga nakaraang buwan, sabi ni dating Senator Trillanes na magsampa siya ng kaso laban kay Go Flander. Ito, nangyari na ngayong araw, dyan mismo sa Ombudsman. Di ba? Sabi pa ng mga dilis, tinatarget daw ang mga Duterte. Hindi po tinatarget. Hindi po tinatarget ang mga Duterte. Ang problema lang kasi dito, konektado Konektado. Remember, panahon pa ni Digong, itong mga contractors na ito at saka mga DA na ito. Hindi po sila hinalal, itong mga DA sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. No. Mga dati ito. Nadatnan na ni Pangulong Marcos Jr. ang mga contractors na ito at ang mga DE na ito at ang mga ibang opisyal ng DPWH na sangkot po sa flood control scam. Nadatnan ng Pangulo yan. Panahon pa ni Digong. Kaya huwag niyong sabihin na bakit puro Duterte ang nakafocus ang administrasyon. No, hindi po nakafocus. Konektado. Connect the dots. Yun po yun. Di ba? Tulad yan, si Bongo, si LTJ, kinukunik kay Diskaya because mayroon sa isa sa mga kumpanya ni Diskaya magkasusyo magkasama. Yun, panoorin nyo po itong press conference ni dating Senator Trillanes mga kababayan. Eto na. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo,
ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Ebidensya na Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa, tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagka-senador. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi pwede niyang, hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipili kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. Oh. Ayun. So bukod pa ron, itong CLPG at saka Alfredo Builders na construction companies ng tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So, bukod nga sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yun at kaya sila nagjo-joint venture. Tapos, may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Discaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? Diba? So yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka naisampa na to. Dahil siya yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo, at halos isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve, ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, so simula pa ng alkalde si Duterte, itong kaso na to hanggang dun sa mabuhay 7 billion na yan. Yes, simula ito noong 2008 hanggang present. Okay? At ano ito? Hindi ito minsan lang. Halos 200 contracts ito. Sir, bukod sa mga kontrata, ano pa pong pruweba natin ito? Proof na may connivance, collusion, na meron pong pinaburan talaga itong CLPG Builders sa Alfredo. Ano pa pong evidence? Alam natin, di ba, special assistant si Bongo ni Duterte. Tatay niya nakakuha at kapatid niya nakakuha ng 7 billion na kontrata. Kumbaga, hindi na ito pahirapan. Di ba ang issue ngayon, sino ang politikong nasa likod ni Discaya? Di ba? Sinasabi nila, sino yung politikong nasa likod? Darating tayo dyan kasi makikita nyo rin kung sino yung nasa likod dyan. Pero, ito hindi mo na kailangan malaman kung sino yung nasa likod kasi tatay at kapatid mismo. That is how the plunder law was defined. Pag nagbenepisyo ka, illegally, sa mga, and through a series of acts. So, ito, pati pamilya mo, kasama ka dyan. So, agad ba yung mga masasampa ng kaso? May pinapanggit lang natin si Duterte, si Senator Bongo, yung tatay at kapatid. Meron bang mga additional DPWH officials o iba pa? Yung DPWH officials dito, yan na yung makukuha na testigo ng ombudsman. So ito yung pagkakataon nila. Kung hindi sila magko-cooperate,
sila ang makakasuhan. After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na eh. Di ba? Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Kasi ganito yan. Kung nung hindi naman natin yung sinasabi niyang pagka yung kamag-anak mo may negosyo, hindi natin pinipigil, tama yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwedeng magnegosyo. Kunyari, nung Davao Mayor si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo or nasa private sector. Nung presidente na siya, hindi pwedeng ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan, doon kayo sa private sector magnegosyo. Ganun lang kasimple yun. Sir, ang Supreme Court kasi may requirement na dapat may main plunderer. This is a 2016 Supreme Court. May requirement po na main plunderer para makasikil ng conviction. Sino po ang main plunderer dito po sa complaint? Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid. Tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Sir, this is a refining po, sir. This is a refining kasi yung original na DOJ ombudsman, DOJ complaint, na-dismiss, sir, according to your complaint. So, gano'n pa kayo confident that this will prosper this time around? Okay, yung circo, kaya nga doon ko pinail to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa ombudsman nung iba pa yung ombudsman. Ang ginawa nung dating prosecutor general against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Hindi inimbisigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang binuo nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon dagdagan yung una nating pinail. So yun mga kababayan, nag-file ng kaso, plunder, laban kay Bongo Agoy. At mayroon pa. Thank you guys for watching another case laban kay Kuhol. Sa ombudsman yan. O ito sabi ng ibang nagkukuhen, bakit ngayon lang ginawa yan? Bakit? Sa tingin nyo kaya, pag nag-file ka ng case sa mga kaalyado ni Digong, sigurado kayo na makakalusot yan? Hindi. Titingga yan at matutulog ng mahabang panahon. O, di ba? Hindi mangyayari yun. Walang kaso na yan, masasampa. Wala, absuelto lahat yan. O, kaya ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ngayon sila nagkaroon ng pagkakataon para ma-reopen yung mga kaso na yan. At malaki-laki yung pera ng bayan na nawala. Ay, nako po. O, sa panahon na Pangulong Marcos Jr., open lahat, ma-reopen ang mga kaso na dapat habulin ng gobyerno. At open sa lahat ng ating mga kababayan. Tulad ng ginawa nung, si Madam, yung attorney, na nagsampa ng kaso laban kay Chavit Singson kahapon. O, matagal na yun. Sabi niyo nga, panahon ni Panut. O, Gloria, Digong, ano nangyari? Wala. Tulog ang kaso. O, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., open lahat. Paano? Yung ombudsman nung nakaraan, nga. Hindi naman kumikilos tulog yung mga kaso doon. Kung yung sabihin hindi. Ombudsman ngayon, sigurado. Si Senator Risa Ontiveros, na-open na yung kanyang SALN. Correct me if I'm wrong, 200 million ang kanyang pera. Plus. So, yun mga bes. Abangan po natin. Even yung mga akbayan na SALN. Nasa social media na, nakapost na. So, yun guys. Ano po ang komento nyo dito? See you again on my next upload. There's more. Bye 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 and babuus. God bless Philippines. Yeah.